as first your Son, our Lord Jesus Christ, to die on the cross for our sins. Thank you for this. Mga Panginoon ay tunay na naiintindihan namin ang pagbibigay ay nagmumula sa aming mga puso, hindi napipilitan at hindi nagrereklamo. Panginoon, i-bless niyo po ang bawat kamay na nagbibigay, ang bawat puso na mayroong generosity sa pagbibigay, Panginoon. Ikaw po ang nagbibigay ng seed, O God. Ikaw ang nagbibigay ng ability for your people to produce wealth, Lord. Sa iyo nanggagaling ang lahat. Kaya wala po kaming may pagmayabang sa amin. Ang lahat ng ito, kahit na po ang aming gagawin sa inyong paanan, ay tunay na nanggagaling sa inyo. Kaya Panginoon, nawa ay maging karapat-dapat kami sa aming pagdadala ng aming mga handog sa inyong paanan sa umagang ito. May you be glorified with this, O God. Naway magamit din ang mga handog na ito sa pagpapalaganap, pagpapalawak pa ng inyong kaharian at ng inyong salita sa lugar na kung saan ninyo kami inilagay, Panginoon. Salamat pong muli. May be blessed. May be glorified, Lord, with our giving today. In Christ's name we pray. Amen. Let us now bring our offering. So I invite everyone to stand up. So, itaas po natin ating Biblia at sabay-sabay po natin pitasin ang Bible pledge. Ito ang aking Biblia, naniniwala ko na ito ay salita ng Diyos, walang labis, walang kulang. Mamahalin ko at susundin ko ang mga pinag-utos dito. Sisikapin ko mamunay sa katotohanan nito at hindi gagawin ang mga pinagbabawal dito para sa pagkitunay na kagalakan sa tulong ng banal na Espiritu tungo sa kagalahan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus upang mawalhati ang ating Diyos. Amen. Muli, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 3. Magsisimula po ang ating scripture reading sa verse 10 hanggang 29. I'll be reading from the English Standard Version. Galatians 3 verse 10. For all who rely on works of the law are under a curse, for it is written, Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law is not of faith. Rather, the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith.
To give a human example, brothers, even with a man-made covenant, no one annuls it or adds to it once it has been ratified. Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. This is what I mean. The law which came 430 years afterward does not annul a covenant previously ratified by God so as to make the promise void. For if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. Why then the law? It was added because of transgressions, until the offspring should come to whom the promise had been made, and it was put in place through angels by an intermediary. Now, an intermediary implies more than one, but God is one. Is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. For if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. But the scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Now, before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male and female. For you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Lord, bless us as we listen to your word, O God. We thank you that we have your written word today na lagi po namin nababasa at lagi pong nag-guide sa aming mga buhay Kristiyano. Sa umagang ito, Panginoon, hinihiling ko po ang banal na Espiritu na siyang manguna at mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Nawa, Panginoon, intindi po ninyo sa amin ang inyong salita. Magampanan namin ito sa aming mga buhay. Sa gayon, ang aming buhay ay magiging kalugod-lugod sa inyong mga mata. Salamat po, Panginoon. May be glorified as we listen to your word. This we pray in Jesus' name. Amen. Let us now be seated. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon sa pagpapatuloy natin sa Book of Romans ay the extreme wickedness of sin. The extreme wickedness of sin. Noong nagkaroon ng interaction ang Panginoon sa mga church leaders or leaders ng mga Israelites, nagkaroon sila ng interaction dahil si Jesus Christ ay nagturo sa templo noong time na yon. Tinanong siya ng mga leaders kung sa anong otoridad siya nagtuturo at kung sino ang nagbigay ng otoridad sa kanya.
hindi sinagot ng Panginoong Jesucristo directly ang katanungan ng mga leaders na ito. Kundi sinagot niya sa pamamagitan din ng katanungan. Tinanong din niya sila in return kung saan nagmula ang baptism na ginagawa ni John the Baptist. Sa heaven ba or from man? At ang sinagot nila kay Jesus ay, we do not know. Hindi namin alam. Dahil ayaw nilang mag-stand sa simple truth. Ayaw nilang i-declare ang kanilang pinaniniwalaan. Ayaw nilang mapahiya at ayaw din nilang saktan sila ng mga taong naniniwala na si John the Baptist ay isang propeta. So ang kanilang desisyon, gumawa ng sariling statement. We do not know. We do not know. Makikita natin dito ang seed of relativism. Ganito gumana isang depraved mind. The human mind, apart from transforming grace, according to Romans chapter 12, verse 2, is depraved. According to 1 Timothy chapter 6, verse 5. Hindi lang siya depraved, kundi debased din siya. According to Romans chapter 1, verse 28. Hindi lang siya depraved and debased, the heart is also, or the mind is also hard and darkened and futile. According to 2 Corinthians chapter 4, verse 4, and Ephesians chapter 4, verse 17 and 18. Alam niyo, nilikha ng Diyos ang mind upang yakapin sana at hubugin ng katotohanan. No? At upang tumugon ang mind sa katotohanan sa pamamagitan ng pagkilala at pag-enjoy sa Diyos at sa paglilingkod sa tao. Yun yung purpose. No? Bakit nilikha ng Diyos ang mind? Ngunit, ang Matthew chapter 21 verse 23 to 27 ay isang larawan ng kung ano ang nangyari dito. Ano nangyari sa isipan at puso ng tao? So malalaman natin as we read Matthew chapter 21, 23 to 27. Yun na lang yung sinabi ko kanina. Mayroong discussion or interaction si Jesus Christ sa mga leaders ng mga Israelites. No? At narinig natin kanina, gumawa sila ng sarili nilang statement nung tinanong sila saan galing. Saan ang galing ang pagbabautismo ni John the Baptist? Is it from heaven or from man? Ayaw nila sabihin na from heaven because ayaw nila mapahiya. Dahil kilala nila si Jesus Christ na isang tigapagturo ng isang maalam na tigapagturo ng kautusan. At ayaw nila sabihin na sa tao, dahil ayaw nilang saktan sila ng mga tao na kumikilala kay John the Baptist bilang isang propeta. So, anong kanilang ginawa? Nag-create sila ng sarili nilang statement sa pamamagitan ng pagsasabing hindi namin alam kung saan nanggaling. So, paano ginamit ng mga leaders ng simbahan noon ang kanilang pag-iisip? Paano nila ginamit? Sa hindi tamang paraan. Ayaw nilang mapahiya at ayaw din nilang masaktan. Kaya nag-invento na lang sila ng kanilang sariling rason. Truth is irrelevant para sa kanila. Hindi na mahalaga kung saan galing ang katuruan ni John the Baptist. Whether it is from heaven or from man. Ang mahalaga, hindi sila mapahiya at lalong hindi sila dapat nasaktan ng mga tao. Tignan nyo kung gaano ka self-centered ang mga taong ito noon. Kaya gumawa nilang tayo, parang sinasabi nila, sarili nating Diyos na ating sasambahin. Diyos ng ating pride
at ng ating comfort. Ito ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ano ang tama sa iyo? Tama sa iyo. Kahit na mali para sa iba. Because of pride and comfort. At ano ang pilit na itinuturo nito sa atin? Ibig sabihin, ano ang itinuturo nito? Relativism na ito. Sagot, maging tolerant at maging open. Maging tolerant tayo. Ang kalaban ng tolerance ay ang tao nag-iisip na siya ay may katotohanan o siya ang tama sa kanyang mga pananaw. Laganap na yung tinatawag na relativism ngayon. Kung ano sa palagay mo ang tama sa iyo, yun tama para sa iyo. Kahit na hindi tama o kahit na mali ito para sa iba. At pati ang church ay binabaha ng ganitong klase ng katuruan ngayon. Yung katuruan na tinatawag na relativism. Upang iparamdam sa kanila that the church is a safe place for everyone. Kapag ganito ang itinuturo, tunay nga naman, mararamdaman ng mga churchgoer na pumapasok sa church na yan, na nagtuturo ng relativism, very safe siya. Walang magtatanong sa kanyang pinaninindigan at pinaniniwalaan. Ino-overhaul ang gospel in a way na si Jesus ay isang paraan na lang na makakatulong sa kanilang tagumpay at maabot yung kanilang mga goals. So, ino-overhaul nila yung gospel, meaning nire-repair yung gospel. So, hindi na yung totoong meaning ng gospel ang pinipreach sa church, kundi overhauled gospel. Twisted gospel. At kung gusto mong dumami kayo sa church, huwag na huwag kang magbabanggit ng sin or any negative thing. Huwag mababanggitin yung kasalanan para dumami kayo sa church. Rather, sabihin mo sa mga tao na mahal sila ni God dahil mababait silang tao. At hindi napupuot sa kanila si God na mayroong prepare si God na place sa kanila at iyon ay ang heaven. Familiar? Very, very much familiar. That's relativism. Build their self-esteem, but never suggest that they are sinners. Never suggest that they are sinners. Ngunit kung hindi tayo sinners, then hindi natin kailangan ng Savior. Tama? Savior na siyang umako ng lahat ng kasalanan natin doon sa cross ng Kalbaryo. Alam niyo po, sabi ni Charles Spurgeon, too many think lightly of sin and therefore think lightly of the Savior. Napakalight ng kanilang pagtingin sa sin that even the Savior, they think Him as lightly. And then si Martin Lloyd-Jones, ang pinakamaraming sinulat na sermon sa Book of Romans, nagsabi rin ng ganito, and I quote, "The biblical doctrine of sin is absolutely crucial to an understanding of the biblical doctrine of salvation. Whatever we may think, we cannot be right and clear about the way of salvation unless we are right and clear about sin." Never tayong makakarating sa isang tamang conclusion ng ating salvation if we do not understand what is sin. At dahil ang Romans chapter 7 ay isa sa mga may pinakamalalim na pagsusuri patungkol sa kasalanan sa buong Bible, kailangan nating maunawaan. At dapat nating maunawaan ang kaisipan ni Pablo dito.
Kaya dito sa passage natin, makikita natin na dinidipinsahan ni Pablo ang integridad at righteousness ng law of God against sa kanyang mga critics. Now remember, nung simula pa lamang tayo sa Romans, sinabi ko na si Paul ay may mga kritiko, mga antagonists, mga kontrabida sa kanyang buhay na laging kini-question yung kanyang pagiging apostol, yung kanyang pagtuturo, saan daw ba galing, katulad ng narinig natin kanina. No? So, kini-question ang integridad at righteousness ng law of God. Kaya sabi ni Paul dito sa verse 7, kung titignan ninyo ang verse 7, yung first part ng kanyang mga salita sa verse 7, sabi niya, sa Tagalog, ang ibig bang sabihin nito ay ang kautusan ay masama? At sinagot niya ito, katulad ng kanyang mga pagsagot sa mga nakaraang katanungan ng kanyang mga kritiko. Ang sagot niya ay, may binueto. God forbid. May it never be. Sa Tagalog, hindi. Ang ating likas na pagmamatuwid sa sarili ay may ugat na. Nakaugat na. You're born sinners. No? Kaya yung ating pagmamatuwid, yung righteousness natin sa sarili, likas na pagmamatuwid sa sarili, nakaugat na. Kaya hanggat hindi ito binabakbak sa atin sa pamamagitan ng kautusan at hatulan tayo ng kautusan, hindi natin lubusang ipagkakatiwala ang ating mga sarili kay Kristo Jesus. Unless the law will be our guide and our guardian, we will not at hindi natin ipagkakatiwala ang ating mga sarili kay Kristo. Dinadagdagan pa ito ng ating kultura na nagsasabing mabuti tayong tao. Kita nyo kung paano tayo minomold ng mundo, ng ating kultura. Kaya nga sabi ni Brother Joshua minsan, kahit na hindi ko turuan si Selena na magsinungaling, pagdating niya ng takdang panahon, matututo talaga siya magsinungaling. Ganyan, minumulta ng mundo ang kaisipan ng tao. Idinadagdag na lang din si Jesus as useful coach or helper sa mga self-improvement program natin. Dagdag na lang si Jesus Christ sa mga self-improvement program natin. But to trust Him as Savior, kailangan makita natin ang lalim ng ating pagkakasala. Para magkaroon tayo ng trust sa Kanya, kailangan makita natin yung depth ng ating sinfulness. At ito ang hindi maintindihan ng marami. Kaya as much as possible, ayaw nilang i-preach ang sin. Huh? Okay lang sa kanila. Okay, sige, magpatuloy ka lang dyan sa ginagawa mo. At magpapatuloy lang din ako sa ginagawa ko. Ganun lagi. So again, to trust Jesus Christ as Savior, kailangan makita natin ang lalim ng ating pagkakasala as God's law exposes it for what it is. So tingnan natin yung law, siya pala yung nag-expose sa ating mga kasalanan. And ang main concern ni Paul sa chapter na ito, hindi upang i-share yung kanyang experience, but to clear God's law mula sa anumang implikasyon ng pagiging masama. Kasi yung kanyang mga critics, tinitingnan, masama pala ang law, kung gano'n, Paul. Sa iyong explanation, hindi mo na maganda ang law. So ito yung kanyang kiniklear dito sa chapter na ito. Hindi yung kanyang experience, hindi yung kanyang sarili, but to clear God's law mula sa anumang implikasyon ng pagiging masama. Sabi niya, ni Paul, hindi masama ang kautusan. Ginamit niya lang ang kanyang sariling karanasan
sa pagkakaintindi ko upang ipakita kung paano gumana ang kautusan sa paghatol sa kasalanan. Paano gumagana yung law para hatulan ang tao sa kanyang kasalanan. At kung paano wala ng power, may pakita na wala ng power ang kautusan sa atin. So yun ngayon, yung ipinagtatanggol at ipinapaliwanag ni Pablo. Kaya tignan natin kung paano niya ito ginawa dito sa ating passage. Kung paano niyang ipinaliwanag at dinipensahan ang law. Ang sabi niya, this is number 1, ang kautusan ay hindi kasalanan. Ngunit, nire-reveal ng law ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan ay ang law ay hindi kasalanan, but the law reveals our sin. That would be number 1 na titignan natin. Sabi niya, sa verse 7, what then shall we say? That the law is sin? By no means. Yet, if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known that it is to covet what it is to covet, if the law had not said, you shall not covet. Kita niyo kung paano ipinakita kay Pablo yung kasalanan sa pamagitan ng kautusan at sinight ni Paul dito yung 10th commandment. No? You shall not covet. Dito, nagre-respond lang si Pablo sa kanyang mga kritiko sa kanilang reaction sa verse 5. Kung titignan natin yung verse 5, Romans 7 verse 5, ang sabi dito, for while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. So yun yung kanyang dinidepensahan. Nagre-respond si Paul sa kanyang mga critics, sa kanilang reaction sa verse 5. Ang sabi, ang mga pagnanasa natin ay pinukaw ng kautusan. So parang masama nga naman, ano? Parang masama din talagang isipin na yung law ang siyang pumukaw sa atin para tayo'y magkasala. So sabi, is parang sinasabi ng mga kritiko ni Paul, so gano'n nga, masama nga ang law. The law is sin, sabi nila. Naniniwala kasi ang mga Hudyo, the Jews, na ibigay ng Diyos ang kautusan upang bigyan sila ng buhay at upang sila'y gawing banal. So that's the purpose of the law. Para sa mga Hudyo. Ngunit sinabi ni Paul na kautusan ang pumukaw sa pagnanasa ng tao na nagresulta sa kamatayan dito sa verse 5. Kaya ngayon, sinasagot ni Paul ang kanilang paratang sa kanya. Nung sabihin ng mga kritiko niya sa verse 7, is the law sin? So may kasalanan ba ang law? At ang sagot ni Pablo, sabi niya, like, kung paano yung sinagot, yung pinaka matinding pag-deny, nakasagutan, sabi niya, may bilo ito. God forbid, by no means, may it never be. Ginamit ni Paul dito yung 10th commandment, thou shalt not covet, upang ipaliwanag sa kanila kung paanong ni-reveal ng law ang kanyang kasalanan. So ginawang example, ni Paul yung kanyang sariling experience dito, kung paanong nakita niya ang kasalanan nung ang kautusan ay nalaman niya. Yung kautusan, 10 commandment na thou shalt not covet. At dito pa lang, ipinapaalam na ni Pablo na ang law, ang 10 commandments, ay isang representasyon or manifestation ng requirements para sa pamumuhay na may kabanalan. So, in-explain na ni Paul, ang 10 commandments ay hindi masama. Ang law ay hindi masama. But this is the requirement. This is the manifestation
upang makapamuhay tayo ng may kabanalan. Pinili niya ang ikasampung utos dahil ito ang utos na malinaw na nagkukundina sa kasamaan ng puso. The 10th commandment, yung 10th, pang-10, thou shalt not covet. Kung titignan natin sa Exodus chapter 20, thou shalt not covet your neighbor's wife, thy neighbor's goods, and cattle. Alam nyo, ang covetousness is more than a problem of the heart. No? Coveting concerns the heart's desires, whether you act on those desires or not. Nung sinabi ni Pablo na kundi dahil sa kautusan, hindi ko sana nalaman kung anong kasalanan, hindi ibig sabihin ni Pablo na hindi niya alam kung anong kasalanan. Ipinahayag niya ito noon pa man sa chapter 2 verse 14 and 15. Tingnan natin. Yung chapter 2, paano niya ipinahayag ang kasalanan. Kaya hindi natin masasabing hindi niya alam ang kasalanan nung sinabi niyang kundi dahil sa kautusan, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Chapter 2, 14 and 15. Sabi niya rito, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. 15. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kuminsan sila'y sinusumpatan nito at kuminsan naman sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Now, the Gentiles, hindi sila saklaw ng law. Wala sila'y labot sa law. No? The law was given only to the Jews, the Israelites. Pero nung tinignan ang Panginoong Diyos, ang mga hintil, nakikita dito na ang mga hintil ay gumagawa according to what their heart is telling them to do. Nakikita yung paggawa nila ng mabuti at paggawa nila ng masama sa pamamagitan ng sinasabi nila ng kanilang puso. No? So, sabi ni Paul, kahit na hindi sila saklaw ng kautusan, sila nasasakop pa rin ng kautusan dahil ginagawa nila ang kautusan kahit na hindi nila hawak ang kautusan. Kahit na hindi sila nasasakop dito. Dahil ginagawa nila. So, for example, mayroong mga grupo ngayon na ayaw kumain ng karne ng baboy. Di ba? Because sinusunod nila yung mosaic law o yung mga may kaliskis na walang kaliskis na mga isda, ayaw nilang kainin, ayaw nilang kumain ng crabs or hipon. They are following the law in some other way, pero hindi naman lahat yung law ay tinutupad nila. Sa kanilang puso, nagiging follower sila ng law. And someday, i-judge sila sa pamamagitan ng law. At kung hindi mo nasunod yung mga law na yun, lahat-lahat, wala kang kaligtasan. Kaya yun yung nakakalungkot sa mga sumusunod sa kautusan. At hindi mo nasunod yung lahat, sabi ni James, kapag you are following the law and you broke one, you have denied everything. You've broken everything. So sa moral law, sa 10 commandments, kailangan i-perfect mo yung 10. Kung nagkamali ka sa isa, break mo na lahat. Isang pagkakamali lang sa law. Hindi mo masunod lahat ng laws. Hindi mo na sinunod. I hope that is clear to us. No? So kahit na hindi saklaw ng kautusan mga hintil, sila nagpapakita sa kanilang mga gawa na ang panuntunan ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. May patunay. Dahil minsan sinusumbatan sila ng kanilang budhi at minsan na may ipinagtatanggol sila nito sa kanilang isipan. Para bang ito ganito. Ayaw nilang gawin yung pagnanakaw dahil
makonsensya ko ana. Unbeliever, pero moingon siya, dili ka magpatay. Kanaman, makonsensya ko. Unbeliever ha, kabalo siya sa law. Mabawal or thou shall not kill. Ano man, kay makonsensya siya. Kabalo siya nga mali. Pero unbeliever siya. So asa siya i-judge? Sa law. Dito siya i-judge sa law. Ang mga tao ay nagkasala na mula pa kay Adan hanggang kay Moses. Kahit na wala pa sa kanila ang written law. Kaya dito sa verse 7, ipinapaliwanag ni Paul na ang law, especially ang 10th commandment, yung pang-sampung kautusan na nakapokus sa desires ng puso, ang siyang nagpaalam sa kanya na ang kasalanan ay kasalanan against God. Sin is sin. Whatever you call it. Marami kasi mga tao ngayon, ang tawag nila sa sin, ano ko yan? Yan yung personal preference ko. Huh? Consider ang sin consider ang sin as personal preferences na lang. Pero si Paul dito sa verse 7, especially nung sinight niya yung pang-sampung utos, no? Ito yung nagpaalam sa kanya na ang kasalanan ay kasalanan against a holy God. Before ng kanyang conversion, let us look at the life of Paul. Si Pablo is ang self-righteous Pharisee. Di ba? He is a self-righteous Pharisee. At akala niya, lahat ng kanyang ginagawa ay nagpapalapit sa kanya sa Diyos. Kahit yung kanyang paghabol sa church, paghuli sa mga Christians noon, pagpatay sa iba. Akala niya, ginagawa niya ito para sa Diyos at mapapalapit siya sa Diyos. With regard to the law, tinitignan niya ang kanyang sarili as blameless. Tignan natin, basahin natin yung Philippians chapter 3 verse 6. Philippians 3 verse 6. Sabi rito, as to zeal, a persecutor of the church. He is a persecutor of the church. As to righteousness, under the law, ano daw siya? Blameless. Walang maipipintas sa akin. Yun yung kanyang akala na sinusunod niya ang kautusan at napapalapit siya sa Diyos. Ngunit, nung ipinakita ng banal na Espiritu sa kanyang puso ang 10th commandment, na-realize niya na siya pala nagkasala sa banal na Espiritu. Sinasabi ng kautusan sa kanya, Paul, you are a sinner. At katulad ni Pablo before ng kanyang conversion, lahat tayo ay nag-iisip din na tayo ay mabubuting tao. Hindi perfecto. Yun yung reason natin. Yes, I am not perfect, but I am basically good. I'm good. I'm a good person. Wala akong inaapakang tao. Wala akong inaagrabyadong tao. So I'm basically good. Nagsisipa ako, nagsimba ako. Naghahatag po sa church. Nagtatabang ko sa mga kapos. So I'm basically good. There's no problem with me. Merong mga excuses sa kanilang mga kasalanan. Katulad ni Paul, may sarili siyang excuse sa kanyang persecution sa church. Sa kanyang pag-persecute sa church noon. Ngayon, ang kasalanan, like pornography, gawin kong example ang pornography, meron ding excuse. Alam niyo kung ano ang excuse sa mga taong mahilig sa pornography? Sasabihin nila, lahat naman ng tao. Nagpapapap naman to sa mga cellphones nila. Nakikita din naman nila ito. At isa pa, sasabihin nila, ito yung excuse, ito yung kanilang reason, ito yung kanilang pinaninitigan. Sinasabi nila, hindi ko naman inaagrabyado yung misis ko.
Wala naman akong kabit. Diba? Kita niyo yung mga excuses. Hindi naman ako nag-cheat sa aking asawa. Pero hindi pa talaga cheating yun? Ha? So beware of pornographic materials, brothers and sisters in Christ. May asawa ka man o wala, you're cheating God. And you are sinning against a holy God. May mga excuses ang tao sa kanyang mga kasalanan at kinukonsider pa rin niya na siya ay mabuting tao dahil hindi niya alam ang law of God. Especially ang law na nagko-confront sa kanyang mga hearts these times. Sabi again ni Charles Haddon Spurgeon, we may convince ourselves that we are right with God by brushing over our faults as no big deal. Sabi ni Spurgeon. So, pwede naman natin i-convince yung mga sarili natin that we are right with God. Ay, burahin na natin konti ang ating mga pagkakamali. At sabihin na natin, this is not a big deal. Like pornography. Hindi naman big deal yan. Huh? Yun yung pag-akala nila. Sabi ni, sa pagpapatuloy ni Spurgeon, we live as if we're good people. All is well. But if we don't examine our true condition in light of God's law, we're heading for eternal bankruptcy. We're heading for eternal bankruptcy. Sabi niya. Kung hindi natin makita, kung hindi natin i-examine yung true, yung totoong kondisyon ng ating buhay in light of God's law, yung moral law, yung Ten Commandments, then saan tayo matutungo? Eternal bankruptcy. Eternal bankruptcy. So the law reveals our sin. But Paul goes further. Hindi lang pala nire-reveal ng law ang kasalanan natin. Hindi lang yun yung una. Mayroon pang pangalawa. Not just revealing our sin to us, kundi the law also provokes sinners to sin. Ito yung pangalawa. The law provokes sinners to sin. Let's read verse 2. Ano sabi ng verse 2? Romans chapter 7, verse 2. Verse 8. Verse 8. Ano sabi niya? But sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. So the law provokes sinners to sin. Pinipersonify ni Paul ang sin bilang isang active force na ginagamit ang law upang i-provoke tayo to commit sin. Sin takes God's holy commandments and uses them to tempt us to violate those commands. It steers the rebel in us. Yung kanta natin kanina, there's a rebel inside of us. At ang kasalanan ang nag-i-steer or nag-i-ignite sa rebel na nasa kaloob-looban natin and makes us want to assert our right to do as we please. Kaya ina-assert natin yung ating mga katungod. Right na ako ni. By the way, tanungin ko kayo, meron ba tayong right? Ha? Wala. Wala tayong right. Actually. Kaya, kasalanan yung i-assert yung right natin. The Bible is teaching us to become holy and humble. Pero kapag ina-assert natin yung right natin,
we're becoming, tawag yan, kapag mataas, prideful. Diba? Papansin niyo? Pride na ako eh. Kaya gamay lang bitaw na yuta, usahay sa mga magsuon. Hindi lang pwede na. Ako ano right? Katungan ako na, hindi ko magpaagi din eh. So, wala po tayong right in the sight of a holy God. Wala. But since hears the rebel in us and makes us want to assert our right to do as we please. Sabi ni F.F. Bruce, isang magaling na theologian, the villain of the peace is sin. Sabi niya. Sin seized the opportunity afforded it when the law showed me what was right and what was wrong. Nung ipinakita ng law kung ano yung tama at mali sa akin, nakita ito ng kasalanan as an opportunity para sumbatan ako. Kasalanan yan. The problem is with sin, not with the law. Ginagamit ng kasalanan ng kautusan bilang isang paraan kung saan sisimulan niya ang masamang gawain niya sa tao. So the sin is the problem, not the law. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ng tao ay may likas na rebuilding pag-uugali. Agree? Ka-agree ba kayo na meron tayong rebuilding pag-uugali deep inside us? Young people, kapag ka inuutusan kayo ng parents nyo, ano yung unang-unang tawag ito, reaction ninyo? Piliwanan siya na nila subukan. Diba? Hindi lang yan. So hindi sa nagpapatama tayo, but this is the reality. Lahat tayo dumaan ito. Hindi lang yun. Isa pa nga, kita nga mga naanasan. Kita nga mga tigulang. Niyabi ka, anak. Reklamador kayo ka. Diba? Reklamador kayo ka. Now, so para dili ka mag-pinpoint, dili ka mag-finger out din eh. Hindi na lang. Pag makakita ka, o usa ka karatula, nagaingon, ayaw kamok-kamok, kay daghanag namatay din eh, nanganitabok. O si pinahima na to. Dito gahapon na matabok. Di ba? So sa Manila, alam niyo yung Commonwealth, killer highway yan eh. Yung Commonwealth Avenue. Sa dami ng sasakyan, sa lapad din yan. Tapos, ilan lang yung pedestrian lane, ilan lang yung bridge, yung overpass. Pedestrian overpass. Ilan lang. Pero meron silang marami nakasulat doon na hindi dito tawiran. Marami nang namatay. Doon sila doon natawid. Yung mga tao, mas madali ang buhay doon. Isa lang yan sa mga examples na meron talagang rebellious or rebel dito sa kalooban natin. Ano ba? No parking. O laki ng sign, no pay, tapos dito yung mag-park. Di ba? Kita mo mga ingana? Ha? Oo. No parking, pero dito pa mag-park. Nanawala ko na kung saan mindset sa tao, no? Kung saan dito tutuan, kung saan dito ka rebuilding. So meron tayong likas na rebuilding pag-uugali. Sabi ni John Murray, again, another teacher and theologian, sabi niya, the more the light of God's law shines into our depraved hearts, the more the enmity of our minds is aroused to opposition.
proving that the mind of the flesh is not subject to the law of God. The mind of the flesh is not subject to the law of God. The opposed that will be. And no doubt, isang pagkinsay mo lingkod as president na yung opposition. Hindi na mawala. Ha? Meron at meron talagang mag-o-oppose. That is how depraved man is. When a person is confronted by God's law, the forbidden thing becomes all the more attractive. Yung forbidden thing, nagiging mas attractive pa tuloy, nagiging attractive pa lalo yung kasalanan habang kino-confront ito ng law of God. Kaya, narinig niyo na ba itong kasabihan na to? Masarap kasi yung bawal eh. Alam niya na bawal. Pero bakit ginagawa pa rin niya? Kasi yung reason niya, yung excuse niya, masarap yung bawal. Tapos maraming gumagawa niyan. Tignan niyo yung mind ng isang unregenerate na tao. Nagiging attractive sa kanya yung kasalanan habang kino-confront ito ng law of God. Remember, sino nakapanood ng Pilgrim's Progress? Ganda ng kwento na yan. So, review natin saglit yung Pilgrim's Progress. Ano yung ginawa ng tao sa makapal na alikabok doon sa kwarto ni interpreter? Pumasok doon si Christian. So, ang bida si Christian, di ba? And then, pumunta siya sa bahay ni interpreter. Pumasok siya sa isang room sa bahay ni interpreter. At meron doong tao na ano yung ginagawa? Winawalis yung makapal na alikabok. Winawalis. At habang winawalis yung makapal na alikabok, ano nangyayari sa alikabok? Sa room? Ano nangyayari? So, kumalat yung alikabok. Diba? Kumalat yung alikabok. So, hindi niya malinis-malis. Hindi niya malinis-linis yung kwarto. No? Yung room na yun. Yung kwarto ng bahay ni interpreter. Yung kwartong may makapal na alikabok ay nagre-represent sa human heart. Our heart is like the room in interpreter's house na mayroong makapal na alikabok. At ang walis ay nagre-represent sa loob. So habang winawalis, yung makapal na alikabok sa room ng heart natin, mas lalo ito, dumadami. Mas lalo nakikita yung kasalanan. Habang tinitignan natin ang law, mas lalo nare-reveal yung ating kasalanan sa ating mga puso. Hindi kayang walisin. Hindi kayang linisin ng walis ang makapal na alikabok sa room, kundi pinalalala niya lang yung sitwasyon. Pinalala niya lang yung sitwasyon. Ganon din ang law. Di rin niya kayang linisin ang pusong makasalanan. Never na kayang linisin ng kautusan ang makasalanang puso natin. Mas ipinapakita lang ito ang kanyang tunay na anyo, yung kanyang wickedness. Kaya sabi niya, but sin, sabi Paul, seizing an opportunity through the commandment, produce in me all kinds of what? Covetousness. Dumami yung kasalanan. Imbis na nandyan lang yung kasalanan, dahil winalis ng law,
sumabog yung kasalanan, nakita ang lahat, ito na, napakaraming covetousness pala. Napakaraming kasalanan pala ang nasa puso mo. For apart from the law, continue. For apart from the law, sin lies dead. Sabi niya. Sa Tagalog, sapagkat kung walang kautusan, walang kapangyarihan ang kasalanan. Ano ibig sabihin dito ni Paul? Since the fall, lahat ay nagkasala. Sinful. So sinful. Ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Just understand this. Tingnan niyo yung Bible niyo. Genesis 6 verse 5. Basahin niyo. Intindihin niyo mabuti. Sabi niya, the Lord saw that the wickedness of man was great. So hindi pa nag-period doon. Great in the earth, and that every intention, great na, sinabi pa niya, that every intention of the thoughts of the heart was only evil. Ito pa rin period. Evil. Continually. Ganito kasama ang tao. Ganito kasama ang intention ng heart ng tao. At kung ganito kasama ang tao, hindi ba dapat i-proclaim or i-share natin or i-preach natin ang sin? Nang sa gayon maging aware ang tao kung sino talaga siya at ano yung kanyang sitwasyon sa harapan ng isang banal na Diyos. Pero sa relativism, hindi mo makikita ito. Sige lang, okay lang. Magpatuloy ka lang. Alam niyo kung ano pa ang ibang ng relativism? All roads leads to heaven. Iba-iba lang daw sa sakyan. Pero isa lang patutunguhan. Meron daw nakasakay ng sikad, may nakasakay ng motor, bisikleta, kotse, aeroplano, barko. Pero isa lang daw patutunguhan. Langit din daw. Sila. Paano nangyayari yun? Sasabi dito, kung intindihan natin ang Genesis chapter 6 verse 5, napakatindi ng kasamaan ng tao. Hindi sinasabi ko nila, hindi masuko ang Diyos. Hindi masuko ang Diyos sa imo. Kaya ang Diyos bugma. Yes. That's correct. Tama naman yan. God is love. And God is also just that He will punish sin and the sinner. The Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So paanong nasabi ni Paul na kung walang kautusan, walang kapangyarihan ng kasalanan, hindi pa naman ipinagkakalob ang kautusan dito sa Genesis. Wala pa naman kautusan sa Genesis. Bago ipataw ng Diyos ang kautusan sa konsensya ni Paul, bago ilagay ng Diyos yung kautusan sa konsensya ni Paul, sa pagkakaalam niya, wala siyang kasalanan. Wala siya sala. Before the law was put in the heart of Paul, sabi na sarili niya, I am good. I am righteous. Sabi niya, I. Sabi niya, wala siyang kasalanan. Isa siya mabuting tao. Ang punto dito ni Pablo, sin is dead in the sense that it is somewhat dormant. Alam niyo pa yung dormant? Tulog. Inactive. Yung kasalanan sa kanya. Kasi wala pa yung law na nagpapakita sa kanya na yan ay kasalanan. It does not overwhelm the sinner as it does when the law becomes known. So hindi pa na-overwhelm yung sinner. Dahil hindi pa naman niya alam yung kasalanan.
sa pamamagitan ng law. Noong una, namuhay ako nang walang kautusan, according to Paul, pero nang malaman ko ang kautusan, nalaman kong ako pala ay makasalanan at nahatulan na ng kamatayan. Tignan niyo? So, ano lang si Paul, parang nung Pharisee pa siya, nung persecutor pa siya, akala niya ginagawa niya yung tama, akala niya napapalapit sa Diyos. Pero nung nabasa niya yung law, daw siya nag-regret. Pinaalala sa kanya ng Diyos, ng law, na nakatulan na siya ng kamatayan. Patay ka na dahil sa kasalanan mo. For the wages of sin is death. Patay na. Nakatulan na siya ng kamatayan. Alam niyo ba, nung malaman niya ito, pinaiting pa niya yung kanyang paliwanag. O, may paliwanag number 1, paliwanag number 2, paliwanag number 3. Sabi niya, the law through our failures to keep it brings us to the end of ourselves. Because we cannot keep the law, we're failure. Failed tayo to keep the law. And so the law brings us to the end of ourselves. Death. Hindi na ito kaya tuparin ang law. And so it brings us to the end of ourselves. Verses 9 to 11, basahin natin. Kita nyo. Romans 7, verse 9 to 11. Sabi niya, I was once alive apart from the law. But when the commandment came, sin came alive and I died. The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin is the opportunity through the commandment, deceived me, and through it, killed me. Ano ibig sabihin ni Pablo yung sinabi, isa-isayin natin ito? Yung sinabi niya, once alive apart from the law. Ano ibig niya sabihin? Di ba siya yung apostol na nagsabing patay tayong lahat sa kasalanan sa Ephesians chapter 2 verse 1? Paano niya nasabi na I was once alive? Ano ibig niya sabihin? At kailan siya naging apart from the law? He was raised from his youth in the strictest tradition of Judaism. Kung babasahin natin yung Acts chapter 22 verse 3, tingnan natin. Acts 22. Acts 22 verse 3. Sabi niya rito, ako isang Hudyong ipinanganak sa Tarso sa lalawigan ng Cilicia. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Alam niyo po, kapag under ka sa pagtuturo ni Gamaliel, isa kang matalino at isa kang mayaman na tao. That time. Ilan lang nakaka-afford na gawing tigapagturo si Gamaliel sa kanila. Elite people lang noon. Kaya si Paul ay matalino. Si Paul ay anak ng mayaman. Wealthy family. Kaya ito yung sinasabi niya. Then let's jump to chapter 26. Para makita natin kung ano ibig sabihin niyang I was once alive apart from the law. 26 verse 4 and 5. Sabi niya, alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking kamusmusan, sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makakapagpatotoo kung kanilang gugustuhin
na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. Pinakamahigpit na sekta. Yung kanyang kinaaaniban. Legalistic. Kaya ganoon na lamang kung i-persecute niya ang mga Christians. Alam niyo kung sino ang nagbigay ng authority para patayin at batuhin at patayin ang first martyr na si Stephen? Si Paul. Siya yung Saul noon. Saul pa siya that time. So, ang sabi sa Acts, yung mga tao, they lay their robes at the feet of Saul. Ang ibig sabihin po ng paglay ng robes, ibig sabihin, pinapahintulutan ko kayo kung anong gusto niyo gawin sa tao na yan. At binato nila si Stephen hanggang sa mamatay. Alam niyo ba kung anong klaseng mga bato yun? Hindi lang po yung bato na peoples. Kung meron ka makita malaking bato, yun talaga, buhatin mo yun. Talaga, ibabato mo kay Stephen. Saka hindi lang minsanan. Kung marami ka makitang bato na malalaki, babatuhin mo talaga siya ilang beses. Hanggang sa mamatay siya. At yun ang nangyari kay Stephen. At si Saul ang nagbigay ng approval nun. Akala niya, ginagawa niya yun para sa Diyos. Dahil hindi niya maalam kung ano ang law that time. But when the commandment came, sabi niya rito, ano nangyari? Sin came alive. At ano nangyari sa kanya? And I died. Nalaman ko yung kasabihin, nalaman ko ang kautusan. Ito pala ang kautusan. Ito pala yung law of God. At buhay na buhay pala yung law of God. Si Paul ay namatay. Hindi namatay physically. Pero dahil ang kanyang mga ginawa ay mga pagkakamali, pagkakasala sa Diyos, ang bayad dito ay kamatayan. Once he thought that he was alive and doing quite well in God's sight. Nakita niya yung kanyang sarili na walang kapintasan pagdating sa katuwiran ng kautusan, as Philippians chapter 3 verse 6 says. Maaaring tulad ng Pariseo sa kwento ni Jesus, siya'y nananalangin. Devout Pharisee, devout Jew, sabi niya. Pwedeng katulad siya nung kinikwento ni Jesus Christ sa Matthew 21. Nagpipray. Diyos ko, nagpapasalamat ako na hindi ako katulad ng tao na yan. Mandaraya, nangangalunya, katulad ng tax collector na to. At ano sabi niya? Nagbibigay ako ng ikapo. Nag-aayuno ako 2 beses sa isang linggo. Pansinin natin ha. Tingnan niyo yung Bible ninyo. Ano sabi niya dito? Somewhat naging ganito rin si Pablo. Sa Luke 18 verse 11 and 12. Luke 18, 11 and 12. Ganito yung prayer kasi nung isang Pharisee. And Paul is a Pharisee. And so I conclude na nangyari din sa buhay niya. One time sa kanyang buhay. Ginawa niya rin ito. Nag-pray din siya ng ganito. Diyos ko, nagpapasalamat ako na hindi ako katulad ng ibang tao, nandaraya, nangangalunya, katulad ng tax collector na to. Nagbibigay ako ng ikapo. Nag-aayun ako 2 beses sa dito. Hindi niyo kung paano ginamit yung word na I, ako. Nakapokus siya sa kanyang sarili. Sa ganitong sitwasyon, nakita ni Pablo ang kanyang sarili bilang buhay na hiwalay sa kautusan. Buhay siya, pero hiwalay siya sa kautusan. Hiwalay siya sa Diyos. He was apart from the law in the sense that it had not yet bore down on his conscience to convict him on a heart level. Wala pang conviction. Hindi niya pa alam yung law. Kaya wala pang conscience. Hindi pa siya makonsensya. Hindi niya tama pang iyang pinahimo sa iyang kaugalingon.
Hindi pa naapektuhan yung kanyang konsensya at hindi pa nakukonvict yung kanyang puso. Ngunit nung dumating yung commandment na you shall not covet, isang utos na mula pagkabata, minimemorize niya na. Sino nakakamemorize ng Lord's Prayer dito? Taas kamay. Be honest. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation but deliver us from evil. For thine is the kingdom, karugtong yun, hindi pang version. But we prayed that before, sa ano? Memorize lang, di ba? Baba lang. Memorize tayo na. But when we were regenerated, sa dihang nakabalo na ta, kaya na kayo nagtudlo sa ato, and it was preached and it was teached in a church. Alam na natin, na hindi pala yun, prayer, na dapat natin inuusap-usap, pabalik-balik. Kundi yun ay guide kung paano tayo mag-pray. Diba? So si Pablo, ito na yung nangyari sa kanya. Nung dumating yung commandment na you shall not covet, isang utos na wala pagkabata, sinasabulo na niya, nire-recite niya na, pero hanggang saan? Bumanga lang. Nire-recite niya, daw siya na, daw siya na, daw siya na. Yung pinito ko natin, nire-recite niya ng mga ubyo noon. Pero hanggang bumanga lang. Sa puso, wala. Wala pang konsensya. Wala pa kasi yung law. Hindi pa niya alam. So, nire-recite niya lang. No? Pero nung dumating ito sa kanya, nalaman niya, nabuhay yung kasalanan. Yung kasalanan patay sa puso ay nabuhay. Nung dumating yung law, naintindihan niya yung law of God. Naintindihan niya yung law, you shall not covet. Nabuhay yung kasalanan. Ganyan din tayo noon. Alam na natin yung Bible. Alam natin yung salita ng Diyos. Binabasa natin yung Bible. Kung sino nagbabasa ng Bible noon? Hindi pa siya Christian. Diba? Nagbabasa tayo noon. Pero alam ba natin kung ano ibig sabihin nila? Hindi. Hindi natin alam. Oh? Hindi natin maintindihan. Wala kahit na konting conviction sa puso natin. Kahit na pinabasa natin yung salita ng Diyos, walang conviction sa puso. Ngunit nung dumating na ang law, alam na natin, nakukonsensya na tayo. Tama? May conscience na ba? Tinatamaan na tayo sa mga sermons. Tama? Sin became alive and we died. Yan yung ibig sabihin ng verse 9. Naintindihan na natin. At dahil tinatamaan tayo sa salita ng Diyos, nakukonvict tayo. At yung conviction na yun, yung nagdadala sa atin, into repentance. Kapag-repent na tayo, nakakalapit tayo sa Diyos. Nakasalan ko sa inyo, ha? Pasaylo ako, Ginoo. Hinlu'i ko. Kaya hindi ko gusto, ani, nga sala. Hindi na ako ni gusto, Lord, na magkilabuhi ko na ani. So please, kantanan ni sa ako, mangayo na tagtabang karon sa Dios para hinluan kaniya sa ato mga sala. Why? Because naanay conviction. Because we knew the moral law, the Ten Commandments that says, thou shalt not have any other gods before me. Thou shalt not bow down to them. Thou shalt not make any image and bow down to them. Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. At first, iniisip ni Paul na siya ay buhay at ang kasalanan ay patay. Ngunit dumating ang law of God, kinunbig siya at na-realize niya, buhay na buhay pala yung kasalanan sa kanya at siya yun namatay. So, kita niyo yung kabaliktaran. No? Sa self-righteousness, patay ang kasalanan sa iyo because you know the law. Pero nung nalaman mo yung law, nakilala mo yung law of God, nabuhay yung kasalanan at ikaw ang namatay.
ikaw ang namatay. Nakita niya na, hindi na siya nakakalugod sa Diyos gaya ng akala niya noon, kundi siya ay totally stranger pala sa Diyos, alienated from God and under God's wrath. Akala niya pupunta na siya sa heaven dahil masigasig siyang Hudyo, isa siyang Pariseo. Ngayon na-realize niya, puro pala kasinungalingan yun. Ang totoo pala, siya ay isang blasphemer, isang persecutor of the church, isang violent aggressor, at isang chief sinner. Siya rin nagsabi nito. According to 1 Timothy chapter 1, verse 13 and verse 15. Again, si Charles Spurgeon, sabi niya, what died in Paul was that which ought never to have lived. It was the great I in Paul, that I that used to say, I thank thee, that I am not like other men, that I that folded its arms in satisfied security, that I that bent its knee in prayer, but never bowed down the heart in penitence. That I died. Yun yung namatay kay Paul. Yung I na yun. At katulad natin, yun din ang namatay sa atin. The moment that we were regenerated by the Holy Spirit, we were born again by the Holy Spirit. The I, yung ako, yung ikaw, yun yung namatay. At nakita natin ngayon ang ganda ng law. Formerly, Paul thought that he could keep the law just fine by his own strength. But now he saw that every thought, word, and desire that did not meet God's holy standard would condemn him, and so all his hope died. All his hope died. Ganun din tayo noon. Wala po tayong paglaom kanina ito. Naman patay man kaniha katubangan sa Diyos. Pero sa dihang sa necrological service sa ako ang mama na ay na sila ginaimron dito na kanang makita kita yung mga tao maghilak mo ano jud kanang mutiabaw dito. Di ba nga naman sa una mami? Ha? Mutiabaw jud. Oh, diba? Ano man, dahil ilan na. Kato mga tao nga naghihimo ana are those people mawalay po. Wala sila po. Wala. apoy materi. Wala sila'y paglaom. Marang ingon ni Pablo, dili kita parehas nila. Ng mga tao nga walay paglaom. We cry, yes, because of the loss. Na inipanaw, ang memories dili nato makalimtan, mamiss nato siya. Kay dugay nato siya nakauban for 81 years. But we rejoice. Also, why? Because we believe na naana siya diha sa sabakan sa Diyos. Naana siya sa mga kamot sa loob ng Jesucristo. Diha sa kamot sa Ginoo Jesucristo, wala na'y pain, wala na'y kasakit, wala na'y paghilak, wala na'y kabuol, wala na'y kagutom, wala na'y si Mama Manggod, just a little bit of her story. Si Mama Manggod, sa mga eulogy, pero tinuod po, bisag nadunggan ako sa eulogy, makita po namo ni Sister Glenn personally. Bisag gaagay-agay na siya, agay, bukan siya, purihin ka Lord, purihin ka, salamat Panginoon sa sakit. Ano na siya? Wala kailaing madunggan siya, bisag agoy-agoy na siya, purihin ka Yahweh, purihin ka. So, ilani ka. Ilani si Paul. No?
Formerly he thought that he could keep the law just fine by his own strength, but now he saw that every thought, word, and desire that did not meet God's holy standard would condemn him. So all his hope died. We are, kita to mga katauhan nga dako kayong paglaom, bisan pag dunay kamatayon, ang atong paglaom dili mahanaw. Because ang atong paglaom dili sa mga butang o dili nakaangkla sa tao. Kung dili kang Kristo na mo'y nagahatag o kinabuhi o dako na paglaom ka nato. So can we identify with Paul's experience? Ngayon ba nato nga? Yes, parehas with ni Paul og experience. Ikanak ko kaniadto. Ikanak ko ka-depraved ang akong mind, ang akong heart. Ginahimo na ako ang dili na ako gusto. This is the following chapters mga na ang topic. No? Next Sunday. So chapter 7 verses 14 to 25. Adili pa di ay kay ipan pa rin nato ni iundangon karon. Tapuson na ako ni karon, although ang passage is from 7 to 13. Mag-stop ko sa verse 11 and then we will take up verse 11 verse 12 and 13 next Sunday as a continuation of this. No? Dili nato makaya. Pero kung musugot mo, mulig alas 2, magpadayon ka. Saman. Lain na itsura sa uban. So we will continue next Sunday. But hindi pa tatapos. No? So, sa mga tao na ay dakong paglaom sa ilang kinabuhi, dili sila mawat-an o dili sila magsubo og dugay. Mao na nga makalipay ka like King David. Sabihan, giinan siya sa propeta si Nathan na ang imong anak kuhaon sa Dios. Dili mabuhi ang imong anak. Kung sa gihimo niya. Ano ginawa ni David? Nagsuot siya ng sackcloth. Naglagay siya ng ash. Abo sa kanyang ulo. At nagpatirapa siya. Dumapa siya. Naghangyo siya sa Ginoo. Lord, pwede ba ayaw lang kuha ang akong anak? Hindi na siya gibutang dito, but siyempre, katong nga pagpakita o inato, na nga isang pasaylo, kung naghangyo siya sa Diyos. Kung pwede ba dili, nalagpak siya na iyang anak. Pero tungod kay sa iyang kasalanan, namatay ang iyang anak. Kung sa diyan namatay na ang bata, kung sa mo, ibangon siya. Tanggal niya iyang saklot. Nagpagpag siya. Naligo siya. Kung nagkaon siya. Kung naglipay siya. Ingon-ingon ng mga tao sa iya, di ba dapat magsubok ka kay namatsyan ka? Magsubok kay namatsyan. Pero sa inga ni King David, noon, nung naghihingalo pa, nung sinabi pa lang, kukunin, nag-pray ako. Dito ko nagsubok. Dito ko naghangyo. O, itong time na nagsubok ko sa Diyos, Lord, please, tabangi, kayo lang kuha sa ilo ako. Pero sa diya, gikuha na sa Diyos, pagsubok ko ako, hindi na. Ano naman? Kabalo ko. Kung asa siya mo at asa siya ni Adto, o Adto ko po dito. Magkita, rami unya. Tanawa ang hope. Nilaki ng hope. Diba laki ng pag-asa? Diba? Pero ba tayong ganong klaseng pag-asa, mga kapatid? Pero ba tayong ganong klaseng hope sa buhay nato? At yung question ko kanina, can we identify with Paul's experience? Tinamaan din ba yung mga puso natin at konsensya natin ngayon? At namatay din ba tayo sa ating mga self-righteousness? Marinig natin yung itong sermon na ito. Tinamaan din ba yung puso natin?
Alam niyo, yun yung prayer ko silently kanina. Lord, sana tamaan sila sa puso. Sana mamatay sila. Intindihan niyo ako? Hindi yung kamatayan na physical, kundi mamatay yung lumang nandyan pa sa inyo. So tanong ko, pinatay na rin ba ng law ang lahat ng hope na ang mga good works natin ang siyang magdadala sa atin sa heaven? Yung kasi pinangahawakan natin eh. Yung good works para makatutag heaven. So kung pinatay na ito, mabuti. Dahil si Jesus ay hindi pumunta dito sa mundo para sa mga righteous, kundi para sa mga sinners. Sinners to repentance. Luke chapter 5 verse 32. No? Jesus has come. O hindi siya pumunta sa mundo para sa mga righteous, kundi para sa mga makasalanan upang sila ay mag-repent. Meron isang tigapagturo ng salita ng Diyos ang nagsermon sa Romans. Totoo to, nangyari talaga ito. Sermon siya sa Romans. In-expound niya yung law. Ginamit niya ito upang i-expose yung sin. After the sermon, may lumapit sa kanya na isang babae. Sabi sa kanya ng babae, Pastor, alam niyo sa sermon niyo, ganito ako kalaki. Sa sermon niyo, sa kasalanan, ganito ako kalaki. Sabi niya. So sabi ng pastor, sabi niya, Ma'am, alam niyo, napakalaki pa niyan. Sabi niya, malaki pa po yan. Don't you know that much self-righteousness will take you to hell? Kahit na ganito lang yung righteousness natin sa sarili natin. That righteousness will bring us to hell. Kaya sabi ko kanina, may right pa tayo? Wala. We don't have any righteousness of our own. The righteousness that we have is the righteousness of Christ Jesus, imputed to us. On that cross at Calvary, our sin was imputed to Him, and His righteousness was imputed to us. So kaninong rights? Sino ang may rights sa atin? Si Christ Jesus. Siya lang ang may right sa atin. As I close, sabi ni Dr. John MacArthur, a person who does not see himself as a lost and helpless sinner will see no need for a Savior. Kung hindi mo nakikita ang sarili mo na lost and helpless sinner, hindi mo rin kakailanganin ang Savior. So my friends, brothers and sisters in Christ, sana nakikita natin yung ating sarili as lost and helpless sinner. Nang sa gayon ay magpupumahog tayo na manalangin sa Diyos, Lord, give me Jesus. Give me Jesus. Alam niyo yung kanta natin, take this world and give me Jesus. Napakaganda ng ibig sabihin nun. Sa'yo ng lahat ng ito. Ito lahat ng kayamanan sa mundong ito. Ibigay niyo lang sa akin si Kristo. Dahil si Kristo ang aking all in all. God gave us His law to strip us of all self-righteousness and convict us of our sin
so that we would flee to Christ to save us. Next Lord's Day, pagpapatuloy po natin ang verses 12 and 13. Let's bow our head and praise and thank the Lord our God. We praise you, Almighty Father. Thank you for your Son, Jesus Christ, who gave Himself for us. Na sa gayon kami po ay matubos sa aming mga pagkakasala, mailigtas sa tiyak na kaparusahan. Walang katapusang kaparusahan sa impyerno. Salamat na binigyan niyo kami ng faith, pinagkalooban niyo kami ng repentance and faith, O God. Repentance and faith is a grace from you, O Lord. And we thank you for this. Nakilala namin at nalaman namin na kami ay tunay na makasalanan sa harapan ninyo na isang banal na Diyos. May you continue to remind us through your word and through the power of the Holy Spirit na sa gayon ang aming araw-araw na pamumuhay ay tunay na magbibigay sa inyo ng kagalakan, kasiyahan at kaluwalhatian. Help us, O Holy Spirit. Every moment of our time, we are tempted to do sin, to make sin in our lives. At ayaw po ninyo yun, Panginoon, because every time we make sin, sinusugatan po namin ang inyong puso. Nagre-rebel po kami. Nagre-rebelde po kami sa inyo. At ayaw po ninyo yun mangyari. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo ang aming mga kabataan. Tulungan niyo ang aming mga nanay. Tulungan niyo rin po kami mga tatay, Panginoon, maging isang tunay na Kristiyano, namumuhay ng may kabanalan sa mundong ito na puno ng kasamaan. Salamat po. Ikaw lamang po makakatulong sa amin. Apart from you, we are nothing, O God. We can do nothing. So Lord, thank you. Thank you that you will never leave us nor forsake us in this time of sanctification na pinagdadaanan namin. And thank you that you have also put in our lives the perseverance. Ikaw rin po naglagay nito. It is also your grace, O God, that we can persevere up to the end hanggang sa magkita kami ng aming Creator face to face. We praise you for this, O God. We also pray, Lord, para sa aming mga kapatid na may mga karamdaman ngayon. We pray for Joshua, March, and Selena, O God. Yes, Lord, nothing is impossible para sa iyo. Lahat ng bagay ay posible. Kung imposible man sa amin, Panginoon, posible sa iyo ang lahat ng bagay. And so, Lord, we plead, we ask and plead for your mercy para po kay Joshua, March, and Selena. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Huwag niyo po silang papabayaan, Lord. I-restore niyo po yung isang magandang pangangatawan para sa kanila. Nawa, Panginoon, magkita-kita kami muli sa mga susunod na mga gawain namin sa church nang may kagalakan sa aming mga puso at may mga malalakas na mga pangangatawan. Ganoon din po, Panginoon, ang aking dalangin para sa mga kamag-anak namin hindi pa nakakakilala at wala pang relasyon kay Kristo Jesus. Nawa, Panginoon, ihipuin mo ang kanilang mga puso. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na lumagpas ang mga araw na hindi ka po nila makikilala at magkaroon sila ng isang intimate relationship sa iyo. Lord, please save them, O God. Save our loved ones, Lord. Lahat
ng aming nire-represent ng mga kamag-anak dito, Panginoon. We pray for them, Lord. Naway makita nila ang kanilang pangangailangan ng isang Savior. Makita nila ang pangangailangan nila kay Kristo Jesus. Ikaw, Panginoon, dalhin niyo po sila sa inyong mga kamay, sa inyong kaharian. Makasama namin, Panginoon, sa aming pagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon. Your word says that the prayer of the righteous availeth so much, O God. So we pray in unison, in our minds, in our hearts, in our spirits, O Lord. Save them, O God. Thank you, Lord, for all this mercy and grace and blessings na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Thank you for your divine providence. Thank you for all the grace that you have shown to us and still showing unto us, O God, until this very moment. Salamat, Panginoon. You find us faithful, O God, sa aming pagsaserve sa inyo, sa aming mga buhay, sa oras-oras. Kahit saan dako man po kami dalhin, whether we are in the school, in offices, or everywhere, O God, you continue to remind us of your word. Your word is life, O God. Sanctify us, Lord, because your word is truth. Thank you, Jesus. Bless us, even as we part ways, O God, today. You continue to be present in our mind, in our hearts, and in our soul. This I pray. In Jesus' name. Amen. Kaya po'y tumayo lahat. Let us all raise our hands to our Lord. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. The only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Every saint say, Amen and Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. God bless us all. Kapitan niyo po yung kapatid. Sabihin niyo po, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Nagkataon lang